Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung president, napaka-importante. Good evening, everyone. There's so much confusion. Hindi dapat ito. So, kanina, pasensya na po kayo kasi napaka-windy. So, baka hindi nyo po narinig yung sinabi ko. As you know, no, I've been talking about principles and values, trying to be constructive, trying to be supportive sa lahat. But sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedies are available to everyone, and yung due process is available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, huwag emosyon, mag-isip muna. Kanina nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly patiently listening. Yung isang channel, pinila isa-isa ang mga kalaban ni President Duterte, from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami, and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? So let me stop there. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yon, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa eroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam nyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So, yun po ang sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa? Diba? So, yung president, napaka-importante. Kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight.
I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam ha, baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi meron pa akong taping at appointment tonight. Tinitignan ko ha, walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung ang PNP pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na ba't nyo hinuli, give them kailangan may abogado sila, kailangan due process, nabasahan sila and everything ganyan, no? So kanina binasahan ng Miranda rights, may warrant of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa airplano, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? 'Di ba? So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa airplano. No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, yung colloquial term, no? Yung ordinary meaning ng Pilipino. Kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero, yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show, Cayetano in Action with Boy Abunda, na yung tama, tama. Yun din ang turo ng tatay ko, yung tama, tama. Yun din ang nasa Biblia, kung anong tama ay tama. So, I don't feel that I have to speak on all legal issues and I really try to be supportive of each and every administration because I know mahirap maging nasa administrasyon, di ba? But at saka napakahirap po i-defend yung hindi natin kasundo, hindi natin kabate, yung lalo kung parati ka in-Alaska and everything. But ano ba yung bare minimum, di ba? Yung bare minimum is yung karapatan nung kalaban mo respetuhin at may karapatan siyang tumakbo sa korte. So I'll end there, but I hope no na may nakikinig pa tayong lahat. I believe that lawyers are officers of the court. Yun ang turo sa atin sa law school. I don't think may pumapasok naman sa law school na hindi idealistic. Lahat naman tayo halos gumagraduate ng idealistic. Tapos nagiging practical pag nagpa-practice na, nasa gobyerno, nasa business. But there are times that we just have to stand up for what's right. And we have to echo that para malinaw sa lahat. So, kailangan malinaw sa DOJ, sa PNP, sa militar. Kailangan malinaw po sa
practicing lawyers, malinaw sa mga businessmen, malinaw sa mga anak natin, kahit 7-year-old yan, grade 1, grade 5. Nasa Pilipinas, pagka may nag-accuse sa'yo, you can go to court. Pagka hindi malinaw, katulad ngayon, there's so much confusion, you have a court, you have a system that's working, that you can go to and you can run to, and you give them reasonable time. Di naman namin sinasabi na 15 days, 30 days, 2 months, hindi nag-action yung korte. Huwag niyong gawin yung tama, yung dapat tingin yung tamang gawin, di ba? Pero yung kalilipad lang galing dito, yun nga, 80 years old, kailangan ng medical attention, tumakbo na yung mga lawyers sa korte, bigla niyong isasakay sa aeroplano, tapos dadalhin niyo na sa Hague. I mean, alam ko serious yung charges. Isa po ako sa nagtanggol dyan, at isa po ako sa who listen to criticism, and I also criticize behind closed door, and I also drew the lines, no? Having said that, there was always a court to go to, and there was always palitan ng kuro-kuro, palitan ng ideas, palitan ng akusasyon para mapag-usapan, 'di ba? So si President Duterte, former President Duterte, iba magsalita sa human rights. Ako, I've always respected you. Kahit magkabila sa politika, I've always said na trabaho nyo yan. Kahit yung tatay ko noon, ang daming mga controversial cases, yung ibang human rights lawyers, ite-take nila kahit na ang baho-baho, kahit ang galit na galit yung tao doon sa accused, meron abogado, I have to defend their rights. At tinuruan niya ako na respetuhin mo yung mga yan, Alan, kasi kailangan may magtanggol ng basic rights nila. So, pinakasimple lang sa akin, hindi ba basic right ng kahit sinong Pilipino, much more a former president, di ba? Hindi ba basic right niya naman na he can go to court and ask the court to interpret bago nating gawin? Paano po kung 1,000 ang gustong ipadampot ng ng ICC na yan? So, 1,000 eroplano na ba ang nakahanda para ilipad isa-isa at hindi na pwedeng pumunta sa korte? Baka sabihin nyo sa iba sa inyo na absurd naman yung sinabi mo, Kuya Alan. Hindi po, sa debate po may tinatawag na argumentum ad absurdum. You bring the argument to the absurd para nga you can assess kung yung ginagawa mo tama, 'di ba? So, let me pose that question. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of the whole Congress or Senate, they order the arrest of a sitting president, will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Sabihin nyo, absurd, hindi So, nung 2022 halimbawa, nung bago yung administrasyon, you have 2 Congresses who supported PRD. You have the Supreme Court na karamihan at that time was appointed by PRD. 'Di ba? May mga court, may mga cases na So, pwedeng sabihin ng ICC, sama-sama kayong lahat. 'Di ba? So, yun yung isa na absurd ba yon? But that can happen, 'di ba? O secondly, yung sinabi ko, hindi matataas na tao pero marami. Let's say they suddenly send na 200 names of PNP or former PNP, 100 from PDEA, they send you 200 names from the AFP, they send you names from the cabinet, etc. So 500 yan, 1,000. Arestuhin natin sabay-sabay yan, tapos hindi natin hihintayin sabihin ng korte, doon na lang sa Hague. Lumaki po ako na alam ko po yung saying, sa presinto ka na magpaliwanag. Pero may bago na ngayon, sa Hague ka na magpaliwanag. Mahirap po magpaliwanag sa Hague. At anong gagawin ng embassy doon after makita yung nangyari dito? Will they give assistance to PRD knowing na dito hindi natin hinintay yung korte? Paano yung mga lawyers na kailangan niya doon? Paano yung doctors na kailangan niya doon? So, it just boggles my mind how we could put him on a plane then just say sa Hague na lang magpaliwanag, no? So, I'm talking to you from the heart, but I'm also a lawyer, a former speaker, former DFA secretary, former congressman, so and a lawyer. So, 'di ba ang tinuturo sa atin pinakasimple, ano ba yung reasonable? So, hindi ba reasonable na patulugin siya na may doktor, let him get some rest,
see what will happen tomorrow sa Supreme Court, see what the lawyers from both sides do in terms of seeking legal remedy, then give everyone due process, and then sort out the confusion, di ba? Sort out the confusion, di ba? So guys, I'll stop there. I know many things of what I said is being felt nationwide. I know this is a very divisive issue. I'm looking at Facebook before I decided to speak. Hating-hati or mas maraming iba-iba, but yung point ko nga pagdating sa due process at legal remedies, hindi dapat tayong hati-hati, di ba? Hindi dapat tayong doon. Dapat yung pinaka-simple na let me leave you with this. Ang Diyos ay all-knowing. Alam niya na kinain ni Eva at Adan yung forbidden fruit. Pero ano sabi ni Lord? Nasaan kayo? Ba't kayo nagtatago? Tapos nung sinabi ni Adam and Eve, we're hiding, we're naked, sabi niya, why are you naked? Alam na ng Diyos kung ano nangyari, pero binigyan pa rin niya ng due process si Eva at Adan by asking them. So when the lawyers go to the court and saying, ano ba tong warrant? Ano ba tong ICC? Tama ba? Mayroon bang jurisdiction? So ngayon sa media nag-argue lahat ng abogado okay lang yon para maintindihan natin. Pero pagka nilipad mo na, mutin academic na, ang Hague ba susunod pag sinabi ng Supreme Court, ibalik mo yan? Ang sasabihin ng Hague, kami na may jurisdiction dyan, no? So, I don't think may conflict yung, sabi, Roy, umiyak ka lang dyan, wala ka nang magagawa kahit lumuha ka ng dugo. Hindi totoo yun, Roy. Una-una po, ang pag-iyak sa bayan, pag-iyak ng puso namin dahil nga walang due process, para sa atin lahat yun, para din sa iyo. Kung ikaw o kamag-anak mo ihulihin tapos sabihin sa iyo sa Hague ka na magpaliwanag. So, ganito din po ako kung ang hinuli ay taga-admin ngayon. Ganito din po ako kung ang hinuli ay kalaban namin sa Taguig. Siguro wala lang ganitong public attention dahil hindi natin papansinin lahat, di ba? Patunayan kung mali, simple lang po. Pumunta ka sa law school, kahit sinong teacher sasabihin sa yung mali kasi may due process dapat, di ba? Due process, there is no power in this world that is above due process. Not the United States of America, not the United Nations, not NATO, not the ICC. Sabi ko nga sa inyo, ang God above us Pero makikita mo, all throughout the Old and New Testament, may due process siya. Di ba? Nagtatanong muna at binibigyan tayo ng tsansa. Of course, tayo guilty, no? So mga kapwa, mga kapatid na abogado, regardless po kung administration tayo, opposition, and I'm not speaking against any one person or any one group. I'm just saying mali. Ang tama ay tama at mali ay mali. So, tanong ni Leslie, may TR no ba Supreme Court? Sa pagkaalam ko, Leslie, wala pa. Pero ang pagkaalam ko, you give them reasonable time. Ang problema kasi pag nasa airplano at lumipad na, susunod ba yung piloto pag sinabing may Supreme Court, TRO, wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag nandun sa Hague, pag nag-utos tayo sa Interpol, ibalik nyo si Duterte dito, ibabalik ba nila? 'Di ba? So, 'di ba nangyari yan sa gusto ng US kunin na kaagad si Congressman Jimenez? Ang haba pa ng proseso na nangyari. Kasi nga binigyan pa nila ng lahat ng pagkakataon dito sa korte na magpaliwanag muna kung tama yung extradition or hindi, 'di ba? Sabi do meron na daw. So kung meron good. I really don't know. That's why I said meron pong confusion ngayon. Ang point lang po namin mga abogado, may legal remedies hindi mo pwedeng i-deny at saka yung due process. So yung due process pumapasok yun kung ibibigay mo yung legal remedy, 'di ba? So kung sasabihin mo, sige Alan, pwede ka magpaliwanag sa korte, pero tatalian mo ako, bubusulan mo ako, plaplatan mo kotse ko at hindi ako makapunta sa korte para i-file, 'di ba? So ano kaibahan 'yon pag sinakay mo siya sa eroplano at wala na siya dito, 'di ba? So I'm not saying he shouldn't face that.
I'm saying if the court says and it's all legal, yun, di ba? Hindi ako naniniwala na kung ano ang sigaw, kung ano yung majority, kung ano yung tama, di ba? So let me stop there and ask everyone to say a prayer. No, not for any specific group or political leaning. Say a prayer for our judicial system, say a prayer for our country, say a prayer for our children kasi nanonood sila dito. God bless you guys. Good night po. So yun guys, napanood nyo yung video ni Attorney Peter Cayetano. So kita nyo naman, di ba? Book of record talaga to dito sa Pilipinas. Syempre, BBM lang malakas. O, di ba? Yun talaga yung kakaiba talaga sa mga bangag talaga ng mga presidente, no? At yun yung nakakalungkot. Kitang-kita nyo naman na si Tatay Digong ay sinakay ng sapilitan, hindi man lang pinaabot ng kinabukasan para pag-usapan pa, no? Kasi sabi nga, alam niyo naman yung mga utak niya matatalino din yan. Na pag pinaabot pa nila bukas at nagkaroon talaga ng desisyon, siyempre hapon na aabot na ng gabi. Pag kinabukasan pa, baka magkaroon pa ng dahilan para si Tatay Digong hindi maisama sa Netherlands. Kaya gabing-gabi nilipad si Tatang Digong. Ngayon, ako BBM, si President Donald Trump nagsalita na, no? Nagsalita na, yun. Eto, panoorin mo yung video. Panoorin mo muna yung video. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. So yun, napanood nyo po yung video ni President Donald Trump. Hindi ba? No jurisdiction. Pero bakit nagkaroon ng diction dito sa Pilipinas? Yung ICC na yan. Nag-withdraw na yan to 2019 pa. Pero bakit ibang klase talaga ang administrasyon. Ang lupit nyo talaga. So ngayon mga kababayan, kita nyo naman si Attorney Peter Cayetano, masama din talaga ang loob. At mali talaga sa saligang batas sa mga pinag-aralan ng mga attorney. Itong ginawa kay Tatang Digong. Ngayon mga kababayan, magsisimula na ang mga tao na para kumilos. Ngayong araw na to, papunta kami ng Supreme Court, mga tao sa iba't ibang lugar. Gigil na. Meron ng binugbog, no? Sa isang pagpupulong o isang pagtitipon na sumigaw ng BBM ginulpe. Gusto mo mapanood? Nasa page ko kasi yun. O sige, panoorin mo. Sama ko sa video na to. Panoorin mo. So ayun, napanood yung mga kababayan, no? Ginulpe. Biruin mo ba naman nasa pagtitipon ng Duterte supporters, sumigaw ka ba naman ng BBM? Bakit ka sumama dyan, boss? O digulpi ka ngayon, hindi mo alam kung sino-sino ang umuupak sa'yo. Di ba? Siyan. Ay nako, grabe. So magbula kagabi, umuwi na kami ng Banateros, kasama ko si Totol J, sila Boss Dada, at lahat ng mga DDS doon. Umuwi na kami madaling araw. So talagang puyat pa.
Pero okay lang, mga ilang oras lang ang tulog. Waiting tayo sa kay Tol J. Banateros sa pagpunta sa Supreme Court. So abangan nyo pa yung mga video pa. So ito yung update natin. Napanood nyo kay Attorney Peter Cayetano. Dito lang yan sa amin malapit. So kita nyo, napakamali talaga ng ginawa ng bangag na yan, no? Sko. At panoorin nyo, meron akong upload dyan na kung ano ang ginawa ng family Marcos sa Amerika. At ang naglabas ng video niyan ay si Marlica, no? May na-overdose daw. Nagurgur, overdose ng pulburon. Andyan sa video ko, panoorin nyo, napakalaki na ng views at marami na nakakaalam at talagang nagalit na. O, di ba? At si Marlica magbabayad sa parang media na para makuha niya yung full details sa balitang yan, no? Kasamahan nila Lisa Marcos, BBM at yung mga kasama nila, yung isang kasama niya nategi, nategi mga kabayan, na overdose ng palburon. First time daw kasing gumamit, ayun, nategi. 'Di ba? Grabe. So yan mga kababayan, paki-share niyo tong video na to kasi napaka-importante rin ito dahil para mapanood ng ibang kababayan natin. Maraming salamat po sa mga nagla-like at nagsasubscribe dito sa maliit nating channel. So dire-diretso lang tayo. Hindi tayo hihinto hanggat di na ibabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kawawa naman Tatang Digong, ang daming umiiyak. So maraming mga kababayan natin ngayon na nagtitipon-tipon. Shoutout sa inyo dyan, sana mapanood nyo itong video na to. So dito lang kami sa Manila, kung saan man kayong lugar, i-update namin kayo sa lahat ng kaganapan dito sa Manila. Okay, kaya stay tuned, subscribe and like para lagi kayong updated dito sa nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo dito sa Manila kung nandyan man kayo sa ibang lugar. Okay, shoutout po. At ay hanggang dito na lang itong ating video at abangan nyo pa ang susunod ng mga kabanata sa ating pinaglalaban. God bless. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban.
ba? Gosh. Irene Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.